Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at nagtipon ang buong batalyon ng mga sundalo sa paligid niya. Hinubaran nila siya at sinuotan ng pulang kapa. Gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya at ipinahawak ang tungkod sa kanyang kanang kamay bilang setro niya. Lumuhod sila sa harap niya at pakot siyang sinabi, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Dinuraan nila si Jesus at kinuha ang tungkod sa kanyang kamay at paulit-ulit nilang inihampas sa kanyang ulo. Matapos nilang kutsain si Jesus, hinubad nila sa kanya ang kapa at isinuot muli sa kanya ang damit niya. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng lungsod upang ipako sa krus. Nang nasa labas na sila ng lungsod, nakita nila ang isang lalaking taga Cyrene na ang pangalan ay Simon. Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng mga bungo, pinainom nila si Jesus ng alak na hinaluan ng apdo. Pero nang matikman nito ni Jesus ay hindi niya ininom. Ipinako nila si Jesus sa krus at pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos, naupo sila at binantayan si Jesus. Naglagay sila ng karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. May dalawa ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sinasabi, "Hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus." Ganoon din ang pangungutya ng mga namamahalang pari, ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Hindi ba't siya ang hari ng Israel? Kung bababa siya sa krus, maniniwala na kami sa kanya. Nagtitiwala siya sa Diyos at sinasabi niyang siya ang anak ng Diyos. Ngayon, tingnan natin kung talagang ililigtas siya ng Diyos." Maging ang mga tulisang ipinakong kasama niya ay nang insulto rin sa kanya. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Nang marinig iyon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, "Tinatawag niya si Elias." Agad namang tumakbo ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus upang sipsipin niya. Pero sinabi naman ng iba, "Hayaan mo siya. Tingnan natin kung darating nga si Elias para iligtas siya." Muling sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Lumindol sa buong lupain at nagkabitak-bitak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming banal ang muling nabuhay. Lumabas sila ng libingan at nang muling mabuhay si Jesus, pumunta sila sa Jerusalem at marami ang nakakita sa kanila. Ang kapitan at ang kanyang mga sundalo na nagbabantay kay Jesus ay nasindak nang mayanig ang lupa at nang makita ang mga pangyayari. Sinabi niya, "Totoong ngang siya ang anak ng Diyos." Sa di kalayuan ay maraming babae na nanonood sa mga pangyayari. Noong umalis si Jesus sa Galilea, sumunod ang mga babaeng ito sa kanya at tinulungan siya sa kaniyang mga pangangailangan. Kabilang sa kanila si Maria na taga Magdala, si Maria na ina ni Santiago at Jose at ang asawa ni Zebedee,